A day in the life of work from home mom and dad. Hashtag Valentine's Day. After shift, ito ang unang agenda namin. Pagka-out namin ng 8 AM, hindi na kami natulog muna para mag-prepare. Schedule ng turok ni baby for 9 months. Bago po turokan si baby, sinusukat yung kanyang height at saka weight. Nagtataka na nga si Macho kung ano bang ginagawa sa kanya. Hindi naman siya naiiyak, parang naguguluhan lang siya ano bang ginagawa sa kanya. At nung nakuha na nga ni ate yung kanyang height, natuwa naman kami sa resulta kasi all normal naman daw po sa height. Buti naman, sana hindi mako yung height natin, minion size pa naman tayo. Kaya go na tayo sa kanyang weight naman. At ayun na nga, patingin-tingin na kasi Matthew parang gusto niya sabihin, Mami, kunin mo na ako. Pagkatapos ng kanyang height, sinukat rin ni ate yung kanyang braso para daw makita kung healthy fit si baby or malnourished. Pero bago siya magsimula, nagsabi na rin siya na mukha naman siyang healthy, for sure healthy to at hindi malnourished. Naku, sa tunay ate, talaga naman kahit sa gatas, napakalakas. At talagang hands-on kami sa kanya ni daddy niya. Yung mga kailangan niya dapat maibigay namin, especially when it comes to ang arte. Siya when it comes to. At alam niyo ba guys, natutuwa nga dyan yung nagtitibang kasi hindi siya nahihirapan at hindi pa uga-uga. Pagkatapos namin makuha yung timbang ni baby, nagantay muna kami. Bali sa second floor yung turukan. Inaantay na lang po namin matapos yung nauna sa amin. Kaya ayun, nakakapag-playtime pa ng kaunti si Matthew. Si daddy talaga naghahawak kay Matthew pag tinuturukan siya. Nasasaktan din kasi ako pag nakikita kong nasasaktan siya. Kaya si daddy na lang pinaghahawak ko. At paakyat na nga po kami dun sa kanilang turukan. Ang vaccine pala ngayon ni baby guys ay para sa tigdas at saka sa polio. Ngayon na nakaupo na po tayo dito, nag-i-interview na sa akin si Ate Reggie dun sa mga konting details. Tinatanong sa akin kung ano yung mga personal information ko at saka ni daddy at kung anong gamit naming contraceptive. Parang may ganap yata sa munisipyo, kinukuhanan din ng picture si baby at video. Siguro parang survey, ganun. At yes, ang outfit ngayon ni Matthew ay naka-rabbit. Cute na cute talaga ako dito. In-order ko yan guys sa Shopee. Hindi ko na siya masyadong inayusan kasi malapit lang siya dito. Tignan niyo, wala rin siyang sapatos. At nang matapos na nga yung mga interview, ayan, magsisimula na si Ate Reggie. Pero hindi ko na pinakita dito sa video yung pagtusok talaga ng karayom. Naku be, hindi ko talaga tinignan. Ayan, nililinis muna ni ate bago siya turukan. Parang alam na ni Matthew ang mangyayari ah. Ang sama na ng tingin niya kay ate. Sabi siguro ni Matthew sa isip niya, Naku, nangyari na sa akin dati ah. at eto na nga po ang sumunod na nangyari. Wala na! Oh. Anak, ayun na yun? Iyak na yun? Tawa kami ng tawa kasi ang bilis magbago ng mood niya. Parang alam na kung kanino nagmana dun sa part na yun. At ito na nga guys, dito tayo sa kanyang second vaccine. Ito naman yung sa kanyang tigdas. Ang cute talaga dito ni Matthew kasi nakatulog na siya. Tapos ito na yung sa kanyang second vaccine, yung kanyang sa tigdas. Ayan, panibagong clinic kasi to guys. Kaya tinitimbang ulit siya at tinitignan yung temperature niya. Tuwang-tuwa nga si ate kasi hindi siya nahirapan. Kahit gumalaw, hindi man lang, talagang pikit na pikit talaga siya. Naibalik na kay daddy pero tulog na tulog pa rin. Ay naku anak, dito sa anggulong mong yan, para kayong pinagbiak, parang Xerox copy. Anak, 9 months ka sa tiyan ko. Ngayon, dito sa second clinic na to, actually, ito yung parang clinic ng bayan. Kung tawagin dito sa amin ay RHU. Nandito naman tayo sa room number 3 para dito siya tuturukan. Ang smooth nga lang po ng lakad namin, walang masyadong mga tao. Ayan, tulog na tulog pa rin si baby Matthew, pero tuturukan na siya. Bukod sa ayaw ko siyang nasasaktan, may phobia na rin talaga ako sa karayom. At pagkatapos ng kanya mga vaccine, nagdiretso naman kami sa ninang niya. Binisita namin dahil kakapanganak nga lang din ito. Guys, ako kulitan ni Matthew, tong hinihigaan niya ay rocker ng baby ng ninang niya. Nagagalit pa pag tinitigil yung ugoy sa kanya. Pagkatapos nga pong mangulit ni Matthew at konting chika sa kanya ninang ay umuwi muna kami. At nagulat kami at may bisita yung aming lovebirds. Parang lovebirds din siya na nakawala. Speaking of lovebirds, muntikan ko nang makalimutan. Valentine's Day nga rin pala. At ito nga po yung gift sa akin ni Daddy na chocolates. Thank you Daddy, love you. Super sweet, kala mo hindi nagkakatampuhan. Chares. At paano namin sinelebrate ang aming Valentine's Day? Well, on duty kami. Pero wag ka ante, kala ko doon na yung natatapos. Ayan, may pa-surprise pa ang lolo mo. Pagkatapos kong matulog, ayan, pagising ko, may surprise ulit. Thank you so much dito. Love you. Mwah! Thank you sa panonood. Happy Valentine's to all. Bye for now. Bye!